kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pangulong Noynoy Aquino hindi pinalampas ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na dapat daw maghinay-hinay ang Pilipinas sa paglalabas ng pahayag sa issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Parang hindi klaro sa akin anong provocative statement ng Pilipinas, no? Ano mga opisyal ng Pilipinas. 21 bus ng Don Mariano Transit hindi na muna papayagang bumiyahe kasunod na aksidente sa EDSA Ortigas Flyover. Amalia Fuentes, maghahain ng reklamo laban sa mag-asawa niyang tenant na nakikumano sa kanya at sa kanyang anak. Pero sumbong ng tauhan ng mga nangungupahan, ang veteranang aktres daw ang nagsimula ng gulo. Kalahating milyong pisong multa at suspensyon sa isang buong conference. Ipinataw na parusa sa basketballistang si Don Aliado na nag-akusa ng game fixing umano sa PBA. Provincial Manager ng Philippine Information Agency tinanggal sa serbisyo matapos mapagalaman ang di niya ipinagpaalam na pagliban sa trabaho ay para magpunta umano sa reunion sa Boracay. Exclusive, mga gipit na driver tumatakbo sa mga nagpapa 5-6 sa kada bus stop sa EDSA. Pagtanggal ng expiry date sa prepaid loan sa cellphone, pinag-aaralan na ng NTC. Mga ehersisyo na pwedeng gawin sa loob ng bahay ngayong tagulan, alamin kung ano-ano. Hindi pinalampas si Pangulong Noynoy Aquino ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na maghinay-hinay raw ang Pilipinas sa paglalabas sa mga pahayag kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang DFA naman, formal na naghain ng protesta sa pagsasailalim ng China sa Kalayaan Group of Islands at Bajo de Masinloc sa bagong tatag na Sancia City. Saksi si Teresa Andrada. Parang hindi klaro sa akin anong provocative statement ng Pilipinas, no? O ng mga opisyal ng Pilipinas. Takang-taka raw si Pangulong Noynoy Aquino sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin na dapat maghinay-hinay ang Pilipinas sa paglalabas ng mga provocative statement kaugnay ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea kabilang na ang Bajo de Masinloc. Baka dapat basahin niya yung mga nakasulat sa kanila at with all due respect, no? Baka dapat balansehin niya yung sinasabi niya sa katotohanan. Ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry ay inilabas kasunod ng panayam ng International Wire Service na Reuters sa Pangulo kung saan sinabi niyang hihilingin niyang mag-deploy ng spy planes ang Amerika sa West Philippine Sea. Paglilinaw ng Pangulo, hindi pa naman formal ang hiling pero wala raw masama kung matuloy ito. Hindi raw Pilipinas ang nagpapahaba sa issue dahil 3 linggo nang walang barko sa Bajo de Masinloc ang ating Coast Guard. So, kung yung kanilang vessels ay pinauwi na rin, lalo na yung government vessels, wala na hong issue. So sino kaya nagpapatagal ng issue dyan po sa panatag solo sa Bajo de Masinloc? Katunayan, isinailalim pa nga ng China ang ilang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea kabilang ang Kalayaan Group of Islands at Bajo de Masinloc sa bagong tatag na Sancia City. Ipinrotesta na yan ng ating Department of Foreign Affairs sa ika-10 nitong note verbal sa Chinese Embassy. The extent of the jurisdiction of the city violates Philippine territorial sovereignty over the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc. Teresa Andrada ang inyong saksi. Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng 21 unit ng Don Mariano Transit matapos ang aksidente kahapon sa EDSA Ortigas Flyover. Sinampan na rin ang reklamo ang driver na umano'y nagte-text habang nagmamaneho. Darito ang report. Nakabitin pa ang gulong ng Don Mariano bus sa railing ng EDSA Ortigas Flyover ng datan at makuna ng video ng mga responde miyembro ng Barangay San Antonio Pasig Rescue. Napigil ang pagbagsak nito nang kumalso sa ilalim ng riles ng MRT. Pero sa lakas ng pagkakabangga, 8 pa rin ang nasugatan. Ang swerte lang talaga, meron tayong railings doon ng LRT, no? Naharangan siya. Kung hindi, maraming casualty nangyayari. Kaya kami mga responder nag-standby na doon. At least kung malaglag man yung bus,
is naka-standby na yung mga ambulansya po sa area natin. Ang pagtetext umano ng bus driver na si Florencio Beron Jr. ay tinurong dahilan ng aksidente ng ilang pasahero. Naong katito nang sampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties with multiple physical injuries sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Kwento ng isa sa mga nasugatang pasahero, cellphone pangaraw ang unang hinagilap ng driver kasunod ng aksidente. Hawak niya yung cellphone at saka isa pa, kung nakatago iyon, bakit tumalsik? Diba? O bakit hinanap niya sa baba? Kung nakatago iyon. Hawak niya. Hinanap pa niya? Hinanap niya. Yung unang-una, hindi kami sinakluluhan. Unang-unang lumabas siya sa exit ng katabi niyang bintana. Unang-una siya lumabas, pinabayaan kami kasi nga inuuna niya yung tumalsik na cellphone niya. Pero sa Ortigas, di naman kung nag-ano? Nag-text doon? Nag-text? Sino ba ka-text mo nun? Yung anak ko po, kahapon. Bakit? Nagabanga sa pera. Nasaan siya? Sa bahay lang. Pumasok. Saan ang bahay niya? Saan ang babae niyo? Balitsis po. Dahil sa nangyari, sinuspende ng LTFRB ang prangkisa ng 21 bus unit ng Don Mariano Transit na biyaheng Pasita, Novaliches. Mula 2009, 7 beses nang nasangkot sa aksidente ang mga bus ng naturang kumpanya. Magsiseminar po yung lahat ng drivers ng fleet niya tungkol sa road safety and yung drug test din, pakukunin po namin sila at yung inspection din ng kanilang mga sasakyan. Maliban sa mga ordinansa ipinasa ng mga lokal na pamahalaan, walang batas na nagbabawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero ayon sa LTFRB, ang sino mang motorista na mahuhuling nagte-text o tumatawag gamit ang cellphone ay maaaring makasuhan. May 3 panukalang batas laban sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero nakabinbin pa ang mga ito sa Senado at Kongreso. Yung pagte-text habang nagdadrive, nawawala po yung focus natin doon sa ating pagmamaneho. Hindi po tayo nakatingin doon sa kalsada na dapat doon tayo nakatingin habang tayo ang nagdadrive. Ano po yun? Reckless imprudence po yun or negligent. For the safety of the passengers, the commuters, talaga namang dapat bawalin yan. Para sa saksi, Dano Tingkong, nag-uulat. At sa gitna ng pagpapatupad ng swelduhang sistema para sa mga bus driver at konduktor, inalam po ng GMA News kung paano sila dumidiskarte kapag nagigipit sa pera at natuklasan naming tumatakbo sila sa mga nagpapautang ng 5-6 na nakaposte sa mga bus stop sa EDSA. May saksi exclusive si Mark Salazar. Sila ang mga tinaguriang hari ng kalsada, humahagibi sa daan para sa dagdag kita. At basta nalang babalagbag sa tuwing hihintuan ng pasahero para bawas aksidenteng dulot umano ng pagmamadali para kumita sa pinakamaiksing panahon, ipinatutupad ng maging swelduhan imbis na dekomisyon ang mga bus driver. Pero maganda ba ito o hindi para sa kanilang direktang apektado? Sa ilang kilometrong biyahe ko kanina kasama sila, milya-milyang storya ang nalaman ko. Kagaya ko, naghahanap buhay lang daw sila para sa pamilya. At hindi raw lahat sila gaya ng akala ng marami na mga barumbado sa kalsada. Hindi naman kasi kailangan magkasir sa hanap buhay. Ang kailangan mo, kung magkasakay, hindi naman makapagkarera. Di ba? Isang realidad ng mahirap nilang buhay ang nadiskubre namin. Sa bawat bus stop pala sa EDSA, may milyong halaga ng industriya ng 5-6 na nabubuhay sa mga nagigipit na driver at konduktor ng bus. Malakas ang utangan dito, lalo na yung buwan ng Mayo. Mamimili ng gamit sa eskwela, mag-enroll. Tsaka yun namang inuutang, halimbawa, kinulang sa pambayad sa bahay, kuryente, pantubig, dito tumatakbo sa amin. Sa susunod na makita mo ang gaya ni Gilbert na namuhunan ng 200,000 piso na humahabol sa bus, hindi kotong ang inaabot sa kanila. Barya-baryang pangbawas yan sa inutang ng driver o konduktor. Kumukuha din ako doon paunti-unti, pang-dagdag sa... Kasi may mga estudyante ako eh. May koleyo ako, may high school. Kung si Mang Noli na kumikita ng 1,000 kada araw sa komisyon sa mahigit 15 oras sa pagbiyahe, nababaon pa sa utang, paano na lang daw kapag swelduhan na sila ng 330 pesos kada araw? Siyempre po, kakapusin ka ng... Siyempre, may nag-aaral ako, may pinag-aaral ka siyempre, doon lang magkaroon na baon. Pagpalagay ng 120 kasi 60 po ang baon, namamasahe po yung mga anak ko eh. Di 120 na mawala. Dito po, kakain pa kami siyempre dito. Hindi pwedeng hindi kakakain dito. Huwag may merienda. Ano pa matitirang 330? Buti kung ngayong swelduhan sila, makautang pa sila sa 5-6.
Hindi na rin siguro magbibigay ng 5-6 yun dahil siyempre isipin nila paano kung makakabayad. Kapag di na raw kaya ni Mang Noli, edukasyon ng anak ang unang isasakripisyo. Dahil napasubo na kami, itong semester na ito siguro, sa susunod siguro pag-aaralan namin kung paano. Kung tutuloy pa. Kung tutuloy. Simple lang ang punto ng mga kwento nila. Sana raw ay isaalang-alang ang tunay nilang sitwasyon sa pagbuo ng pulisiyang nakakaapekto sa kanila. Total, sila naman daw naghahatid at nag-uuwi sa iba pang naghahanap buhay para gumulong ang ekonomiya. Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.